Hello, good morning everyone. Welcome to our church online here at Kiki CF. Okay, it's Friday. Worship na naman. Amen? Kumusta po kayong lahat? At salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Salamat sa Panginoong Diyos sa kanyang dakilang katapatan sa isa't isa sa atin. Amen? Ating palakpakan ng Diyos sa umagang ito. Amen. God is really, really good. God is good all the time. Amen? Okay, welcome everyone. At sa lahat nating mga kapatiran dyan na nandyan sa kanilang mga bahay, andito na naman tayo, magpuri, magsama-samang mag-awitan sa ating Diyos ng buhay. At ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagbabago, magpakailanman. Noon pa at hanggang ngayon, ang Diyos ay napakabait po sa atin. Amen. Hallelujah. Ating purihin ang Diyos, ating itataas ang kanyang pangalan. Siya lamang ang reason sa ating pag-worship natin ngayong umaga through this online. Okay? I-prepare natin ating mga sarili, ang ating mga puso. At dapat nakapag-agahan na tayo. Okay? Nakapagbihis naman tayo diyan. So, at least handang-handa tayo, may kagalakan tayo sa puso. Ang sarap magpuri sa Diyos na may kagalakan sa puso. Amen? Kahit man may mga problema o may mga dinadala tayong kabigatan, but sa ating pagpuri sa ating Diyos, ating ibigayan ang lahat, no? Sa Kanya. Kasi Siya nang bahala niyan. Amen? And He will give us rest. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So sa umagang ito, ating purihin ang Diyos at ating ihandang ating mga isipan at puso sa pagkikinig ng salita. Okay? At sabi pa nga ng Psalm 50, verse 23, "The one who offers thanksgiving as his sacrifice glorifies me. The one who orders his way rightly, I will show the salvation of God." Sabi pa rin ng Psalm 14, Psalm 141, verse 2, "Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice." Praise God. So, salamat sa Panginoon sa umagang ito at napakaganda po ng umaga. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng kalakasan at dapat lang nating i-offer natin ito sa Panginoon, ang ating pagsamba sa Kanya, ating buong puso, ating buong lakas, ang buong isipan. Amen? So, handa na ba kayo? Hallelujah. So, awitan natin ng Diyos at bago pong lahat, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we glorify your name. We lift up your holy name, for there is no other name before you, O God. Your most gracious name, O Lord. Thank you, God, for this morning, O Lord God, that Ikaw, Panginoon, ay nag-gather na naman sa amin through this online worship, O God. Hallelujah, salamat sa aking mga kapatid ngayon na nanonood, Lord. Ikaw pong magpalas kanila, Panginoon. Ihanda mo ang kanilang mga puso. Kaming lahat, Panginoon, ay ihanda mo po, Panginoon, sa pagpuri po sa iyo, Lord God, na may offer namin ang the best, Panginoon, na Ikaw po ang ma-honor sa aming mga buhay ngayon, sa aming mga puso, Lord God. Lord, ibigay namin ang lahat, Panginoon. Kahit man andiyan lang kami sa aming mga bahay, Panginoon, we will sing for you, O God, for your praises, O God, with thanksgiving from our hearts, O God. Lord, we thank you for this morning, O God. Ikaw lamang aming pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng yung ginagawa po sa amin na kabutihan, Lord God. Ang aming lamang ibalik sa iyo, Lord, ang lahat ng mga papuri, ang pinakataas na papuri ay para lamang sa iyo, O God. Lord, we ask your covering for all of us today, Lord God. Especially your Holy Spirit be with us, O God. Will work in us, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon, habang kami ay magpuri sa iyo, Panginoon, habang makikinig na yung mga salita, O God. Lord, bigyan mo kami ng pagpapala, Panginoon, na special blessings, Panginoon, na ibigay mo po sa aming kanya-kanyang mga buhay, O Lord God. Lord, I pray for our brothers and sisters out there, Lord God. Keep them safe, Panginoon. Cover them with your most precious blood, O God.
Lord, we thank you. We thank you for this morning, O God. We want to worship your name, lift up your holy name. Through the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. How can I say thanks for everything you've done? And how can I give praise? Lord, you've given me so much. You gave it all. You paid the price. Now I want to give you my life, a sacrifice of praise. Oh, I lift it up to you. Lord, I give my heart away. Oh, I give it all to you. Lord, make my life an offering. Let me worship you in everything I do. A sacrifice of praise I give to you. In sunshine and in rain, in sorrow and in pain, Lord, I will give you praise. I'm choose to bless your name. You give it all and you pay the price. Now I want to give you my life, a sacrifice of praise. Oh, I lift it up to you. Lord, I give my heart away. Oh, I give it all to you. Lord, make my life an offering. Let me worship you in everything I do. A sacrifice of praise I give to you. Lord, I want to lift you up. Lord, I want to lift you up. Lord, I want to lift you up. Oh, the sacrifice of praise. Oh, I lift it up to you. Lord, I give my heart away. Oh, I give it all to you. Lord, make my life an offering. Let me worship you in everything I do. A sacrifice of praise I give to you. A sacrifice of praise. Oh, I lift it up to you. Lord, I give my heart away. Oh, I give it all to you. Lord, make my life an offering. Let me worship you in everything I do. A sacrifice of praise I give, a sacrifice of praise I give, a sacrifice of praise I give to you. Lord, I want to lift you up. Lord, I want to lift you up. Amen. Hallelujah.
Magandang araw sa ating lahat. Ngayon po ay Biyernes, June 11, 2021 at tayo na naman po ay makikinig ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. Ang atin pong theme sa month ng June is sanctification and growth. At ang ating reference verse ay matatagpuan sa James chapter 2 verses 14 to 17. Pero bago po ako ay magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Aming Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. At pinagsama-sama niyo po uli kami sa isang online platform, Panginoon. At salamat, Panginoon, dahil tinulungan niyo kami, iningatan niyo kami, Panginoon, sa isang buong linggo ng aming paggawa. At ngayon po, Panginoon, ay dinededicate namin ang araw na ito upang makinig ng inyong mga salita, Panginoon, upang tumanggap ng mensahe niyo ngayong araw na ito, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. So, ang atin pong theme, na uulitin ko ngayong buwan na to ng June, is sanctification and growth. At ang atin nga pong reference verse ay matatagpuan sa chapter 2 ng James, verses 14 to 17. Ang sabi doon, "What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, 'Go in peace,' keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." Sa Tagalog po, ang sabi doon, mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may pananampalataya, subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? Maaaring ang isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o kinukulang sa pang-araw-araw na pagkain. At ang isa sa inyo ay nagsabi sa kanila, "Umayo kayo ng mapayapa, magpainit kayo, at magpakabusog. Ngunit hindi mo naman binigay sa kanila ang kailangan ng katawan. Ano ang kapakinabangan noon? Gayon din ang pananampalataya. Kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kanyang sarili." Ang ating pong title ngayong umagang ito sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay kinamagatang work in progress. Ang mga Christians daw po, mga believers, is sinasabing sila ay work in progress. Kasi may ginagawa sa kanila yung Diyos o may ginagawa sa atin ang Diyos. At ang ating Panginoon Diyos ay di pa tapos sa atin. Kung ano yung hindi pa tapos sa ating Diyos, sa kanyang ginagawa, ito po yung ating pag-uusapan. At have we asked ourselves, if we have become more loving, more joyful, naging mas pasensyoso ba tayo? Mas bumait ba tayo? O mas may self-control ba tayo ngayon? Ito pong mga katanungan na to, ay ito po yung may kinalaman sa pag-uusapan natin. At ang pag-uusapan nga po natin ngayong umagang ito ay ang tungkol sa sanctification. Ito pong word na sanctification is narinig ko noon, nung bata pa ako, sa isang kantang ang pinamagatan is I Feel Sanctified. Nung panahon na yun, hindi ko pinansin yun. Na ano lang ako, narinig ko lang yung word na yon pero inignore ko na yon. 70s pa yata yung kantang yon.
So, ngayon, yun mismo, yung word na yun, sanctify, yung ating pag-uusapan ngayong umagang ito. So, ang tanong, what is sanctification? Ang root word po ng salitang sanctification is yung sanctify, na ang ibig sabihin is to make him or her holy. So, gawing banal. No? At ang sabi pa, ang isa pang definition ng sanctification o to sanctify is to set apart for special use. So, isi-set apart yung isang bagay o isang tao para sa isang special use. No? Ilalaan siya para doon sa isang bagay na yun. Ang word na sanctify sa Latin is kasing tunog din ito, sanctus sa Latin, which means yung holy at related din sa word na saint. Kaya po, masasabi natin, pag tinagalog natin yung sanctification, ang ibig sabihin nito yung pagpapakabanal o pagpapabanal. Ang sanctification po is God's will for us. Makikita po ito sa 1 Thessalonians 4:3. Ang sabi doon, it is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality. So God's will po ito, ito yung kagustuhan ng Diyos sa atin, na tayo ay maging banal. So meron daw pong tatlong senses o yung pagkakagamit ng salitang sanctification sa Bible. Yung una pong sense, o yung first sense, is yung tinatawag na ng mga theologians na positional sanctification. Basahin po natin yung 1 Corinthians 1:30. Ang sabi doon, but by His doing, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption. Sa Tagalog, ang sabi doon, sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus, na Siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y itinuring na matuwid, ginawang banal, at iniligtas ng Diyos. So kung titignan po natin yung verse na to sa 1 Corinthians, ginawa ng Diyos na maging karunungan natin ng ating Panginoong Kristo. At dahil kay Kristo, dahil sa ating Panginoong Kristo, itinuring tayong matuwid. Ang ibig po niyang sabihin, ito ay justification, justify tayo ng Panginoon. Itinuring tayong matuwid. At dahil din sa ating Panginoong Kristo, ginawa tayong banal. Yung po yung pagkakasabi sa 1 Corinthians 1:30. Ito po yung sanctification. Ginawa tayong banal. At dahil din sa ating Panginoong Kristo, iniligtas tayo ng Diyos. Kaya po itong sanctification na to, na tinatawag ng theologians na positional sanctification, ito yung nung tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Kristo, tayo ay ginawang banal ng Diyos. Sa mata ng ating Panginoong Diyos, tayo ay banal. So, positional sanctification ang tawag ng mga theologians dito. So, ginamit tong word na to sa yung unang sense ng word na sanctification. Pareho din daw po ito ng justification. Kasi ang justification is declaring someone righteous before God. So, pag itinuring tayong matuwid ng Diyos, justification yon. Pag itinuring tayong banal ng Diyos, sanctification yon. So, sa mata ng Diyos is banal tayo. Yun po yung sinasabing positional sanctification, nang tayo ay iniligtas ng ating Panginoong Kristo, itinuring tayong banal ng Diyos. Meron naman din pong ginamit na second sense, no? Yung pagkakagamit ng salitang sanctification
sa ating sa mga salita ng Diyos. Ang tawag naman dito ng mga theologians is yung progressive or experiential sanctification. Ito kahit daw po tayo idineklara ng banal ng ating Panginoong Diyos nung tayo ay niligtas, nagkakasala pa rin naman tayo. So, ang tawag na po dito is progressive sanctification. Dito natin yung sinasabi natin, we are work in progress. Tayo ay pinababanal ng ating Panginoong Diyos. So, itong progressive sanctification na to is a lifetime process. So, magmula nung tayo tumanggap sa ating Panginoong Kristo, hanggang sa buong panahon ng ating mga buhay, tayo ay sinasanctify, pinapabanal ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, sabi sa John 17, verses 18 to 19, sabi doon, as you sent me into the world, I have sent them into the world. For them, I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Sinasabi doon sa verse na to, na ang ating Panginoong Kristo is sinet niya yung kanyang sarili apart for God's purpose. Inilaan ng ating Panginoong Kristo ang sarili niya para matupad yung layunin ng kanyang Ama. Ganon din ang ginawa sa atin. No? Tayo din ay inilaan, we were set apart para tuparin din yung layunin ng Diyos. At ito po yung basihan kung bakit tayo inilaan ng Diyos. Kasi yung mismong ating sinasampalatayanan ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo, siya yung ating basis, siya yung ating batayan, bakit tayo inilaan ng Diyos. Ang sanctification ng ating Panginoong Kristo, siya yung ating pattern. No? Yun yung ating sinusundan. At ang ating Panginoong Kristo din ang ating power, yung kapangyarihan para magawa natin na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay sinasanctify ng ating Panginoong Diyos at tayo rin naman ay nakikipag-isa sa ating Panginoong Diyos para tayo ay magpakabanal. Ito po yung tinatawag na progressive sanctification. Sabi rin sa John 17, verses 16 to 17, they are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Ang sabi doon sa verse na yon, it is God who sanctify us. Ang Diyos ang nagpapabanal sa atin. At paano tayo pinapabanal ng ating Panginoong Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At sabi dito, as believers in Christ, we should pursue obedience to the Word of God. Dapat yun yung ating maging layunin o ating maging goal, yung sumunod sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kasi yun yung magpapabanal sa atin. Yun yung ginagamit ng ating Panginoong Diyos para tayo ay pakabanalin. Progressive sanctification. Sabi naman sa Hebrews 12:14, make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. So, inaatasan sa sulat ni Apostle Paul sa mga Hebreo, inaatasan ang bawat believer na maging holy, maging masanctified sila, maging holy sila. At gayon din sa 1 Peter 1:15, sabi doon, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. So dapat tayong magpapakabanal. So ang sanctification po is a collaboration between God at tayo, yung mga believers niya. Magkasama tayo para maging masanctify tayo. Gawa ng Diyos at tayo rin naman ay maggagawa rin. Collaboration natin at ang ating Panginoong Diyos. So God is making us holy, at the same time we too, through the power of God, will make an effort to live a holy life.
Sanctification is the same as growing in the Lord or spiritual maturity. So kaya nga po yung ating theme ngayong buwan ng June is sanctification and growth. No? Kaya po yung progressive sanctification, yung ginagamit dito, na ginamit ng salitang ito na sanctification sa Bible, is ito po yung second sense nito, ito po yung pag-grow natin in the Lord, spiritual maturity natin. It is an ongoing work of God in our lives. We are work in progress. So, hindi pa tapos sa atin yung Panginoong Diyos. Actually, hanggang mamatay tayo, ang Diyos ay gumagawa para masanctify tayo, para tayo ay pakabanalin. And kaya nga minsan pwede nating itanong sa ating mga sarili, have we become more loving, more joyful, naging mas pasensyoso ba tayo? Mas bumait ba tayo? Mas may self-control na ba tayo ngayon? Mas umiintindi ka na ba ngayon, kapatid? Hindi ka na ba madaling magtampo? Na-develop na ba sa'yo yung empathy? Yung maintindihan mo yung nararamdaman ng kapwa mo? Naging ganun ka na ba? Kasi sa ating buhay Kristiyano, sa ating paglakad, kasama ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito, tayo ay sinasanctify niya, pinapabanal. At mapapansin natin sa sarili natin yon. Kapag hindi natin napansin sa sarili natin yon, medyo tatanungin natin, tayo ba ay nagpapasakop sa ating Panginoon Diyos? Kasi magmula nung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, nag-umpisa na rin ng Diyos para tayo ay pakabanalin. So, dapat may pagbabago sa ating buhay. Kaya nga, dapat yung itong progressive sanctification na to, na ginagawa ng ating Panginoong Diyos, is makikita yung fruit of the Holy Spirit sa atin. Alam natin yon, yung siyam na fruit ng Holy Spirit. Sinabi kong fruit at hindi fruits kasi isang ano na to, lahat yung siyam na yon, isang buo na pagbabago na ginagawa sa atin ng Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Kaya nga po, tayo ay tinatawag na mga saints, no? Tayo ay inilaan. Hindi po sa atin kadalasan nakikita natin pag sinabing santo, yun yung may halo sa ulo, no? May ring na puti na maliwanag. Hindi po yun yung ating ina-attain, no? Kundi ang pag-ibig lang sabihin ng pagiging saint is inilaan tayo para sa isang particular na gagawin sa atin ng Panginoong Diyos. Para matupad ang layunin ng ating Panginoong Diyos, inilaan tayo. We were set apart. Yun din po yung sabi o yung isa sa mga ibig sabihin ng sanctification. So, bago tayo ay maligtas, ang ating behavior is pareho ng behavior ng mundo. We behave like the world kasi we are separated from God. Pero nung tayo ay naligtas na, ang behavior natin iba na. Nabago na yung buhay natin. Kasi patuloy tayong binabago ng ating Panginoon Diyos. We are now separated from the world. Hindi na yung buhay natin, hindi na pareho ng buhay natin nung hindi pa tayo nakakakilala. Separated na tayo from the world. Yun po yung sinasabi dito ng second sense, no? Ikalawang paggamit ng word na sanctification sa salita ng Diyos. So, sa little by little po, we are becoming more like Christ. No? Sa araw-araw na ginagawa ng Diyos sa atin, inilalapit ng Diyos na tayo maging pareho ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya yung pattern natin. So, kagaya po ng sinabi ko, progressive sanctification is a lifetime process. Habang tayo'y nabubuhay, magmula nung tayo'y tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo at hanggang sa ating kamatayan,
sinasanctify tayo ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung pangalawang sense ng sanctification na tinatawag na progressive sanctification. So, ang may tanong daw na where does this sanctification by our God lead to? So, saan ba patungo to? Yung pagpapabanal sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung ito po ang pupuntahan po nito, yung pangatlong sense o na paggamit ng word na sanctification. Ang tawag naman dito ng mga theologians is yung complete or ultimate sanctification. Nasusulat po sa 1 Thessalonians 5:23, ang sabi doon, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So, sabi doon, the God of peace Himself sanctify you completely. Sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa, we will all be completely sanctified. Yung ating whole spirit, yung soul natin, yung body natin will be blameless sa harap ng ating Panginoong Diyos. Sabi doon sa Colossians 3:4, when Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. At sabi din sa 1 John 3:2, dear friends, now we are children of God, and what we will be has not been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him, or we shall see Him as He is. At sabi din sa 1 Corinthians 15 verses 51 to 52, listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, and at the last trumpet. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. So sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, mapoposes natin yung tinatawag na glorified body. Ito yung katawang hindi na masisira, hindi na magkakasakit. Ito yung katawang malaya na sa kasalanan, free from sin. May complete separation from sin. Ito yung estado o kalagayan na wherein yung sin has no more power in us. No? Wala nang kapangyarihan ng sin sa atin. No? Kasi ito na yung ultimate sanctification natin. Dito tayo nabuo na, kompleto na yung ating pagiging banal. Ultimate or complete sanctification is the same as glorification. Yung final step po ito ng ating redemption. So, positionally, kung is there a word na positionally? Pero sabi doon, positional sanctification is ginawa tayong banal sa harap ng ating Panginoong Diyos. Pareho to ng justification. Yung progressive sanctification, ito po yung ginagawa na sa atin. Currently, tayong mga believers ng ating Panginoong Kristo is sinasanctify, ginagawang banal. No? Hanggang sa dulo ng ang pupuntahan itong pagpapabanal sa atin ng ating Panginoon Diyos, ito yung magiging ultimate sanctification natin. No? Tayo, kapareho nito yung glorification. No? Tayo magpoposes ng katawang hindi na masisira at hindi na wala nang power yung sin sa atin. So ganun po yung word na sanctification ginamit sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. So, ang ating pong reference verse ngayon, kagaya po ng aking binasa kanina, no, is kagaya po nung na matatagpuan sa James chapter 2 verses 14 to 17. Basahin ko lang ulit. Ang sabi doon, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds?
Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, "Go in peace, keep warm and well fed," but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Alam po ninyo, itong ating reference verse is medyo controversial. Kasi po, parang sinasabi ni James, no, na iba yung kanyang pagkaunawa doon tungkol sa salvation na sa view ni Apostle Paul. No? Kasi sa view ni Apostle Paul, we are saved by grace alone, faith alone. Yun po yung ating sinasampalatayanan. Ito po yun din yung nakasulat sa statement of faith natin sa KKCF. No? We are saved by grace alone and faith alone. No? Ito po ay matatagpuan sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Sabi doon, "For it is by grace that you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Pero yung view naman ni James tungkol sa salvation is parang faith plus work, no? Pananampalataya at gawa, no? At ito nga po yung nakasulat sa ating reference verse. Parang ang sinasabi ni James, dapat hindi lang pananampalataya, kundi kasama yung gawa. Pero ito nga po ba talaga ang gustong sabihin dito ni James, no? Ni Santiago sa Tagalog? May sa verse 14 po ng reference verse natin, may dalawang tanong si James dito, si Santiago. Ang unang tanong niya, what good is it if someone claims to have faith but has no deeds? Sabi niya, ano yung kabutihan nito kung may nagsasabi, no, na meron siyang pananampalataya pero walang gawa? At ang pangalawa niyang tanong, can such faith save them? So, meron rin sinasabi si Apostle James sa doon din sa chapter 2 na to. Chapter 2 verse 24. Sabi doon, you see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. So kung titignan mo talaga sa mga sulat ni James, ni Santiago, na faith plus work dapat. Pero ito nga ba talaga ang gustong sabihin ni Apostle James dito? Bakit magkaiba sila ng view ni Apostle Paul? May dalawang reason bakit magkaiba sila. Ang una is magkaiba sila ng audience. Si Apostle Paul ay sumusulat at nagtuturo sa mga Gentiles. Yung kanya mga sulat is for the Gentiles. Si Apostle James naman is nakikipag-usap sa mga Hudyo. Yung mga naligtas na ng mga Hudyo. Yun yung audience ni Apostle James. At ang pangalawang reason is that magkaiba sila ng tinatawag na conversion period. Si Apostle Paul nakafocus sa kanyang mga sulat yung bago maligtas o bago ma-convert yung isang tao. Si Apostle James naman ay nakafocus doon pagkatapos na ma-convert sa Christianity o tumanggap yung isang tao sa ating Panginoong Kristo. Pagkatapos noon, yun yung mga itinuturo ni Apostle James. So doon pa lang sa dalawang reason na to, magkaiba na talaga sila. Pero yun nga ba yung gustong ipahiwatig dito ni Apostle James na dapat is faith plus works? Sabi nga po natin kanina, may dalawang question si James dito. Yung una niyang question is, what good is it if someone claims to have faith but has no deeds? So meron daw isang tao na nakiklaim na meron siyang faith, meron siyang paniniwala,
pero wala siyang gawa. At ang pangalawang tanong ni Apostle James is, can such faith save them? Makakapagligtas ba itong gantong klaseng faith? Sabi sa mga nabasa ko na explanation dito sa controversy na to, na tingnan daw po natin yung pangalawang tanong dito ni Apostle James. Sabi doon sa tanong can such faith save them? Mahalaga po yung tinatawag dito, yung bago yung salitang faith, meron tinatawag na word, may nakasulat na such. Sa ibang translation, that faith naman ang sinasabi. So, it relates po to sa first question na hypothetical yung question. Sinasabi lang, kung yung isang tao na merong faith pero walang gawa, yung ganong bang klaseng faith na yon is makapagliligtas? Sa tanong ni Apostle James, hindi niya sinasuggest na ang tao is maliligtas sa pamamagitan ng gawa. Wala siyang sinasabi doon. Kung tutusin na, patanong yung kanyang yung kanyang sinasabi. At hindi niya rin dinidispute ng faith alone saves. Wala siyang sinasabi doon. Actually, naniniwala din si Apostle James ng faith alone saves. Pero ang tinatanong ni Apostle James dito is yung question of the saving value of the so-called such faith. Yung ganong klaseng faith. No? Yung a belief which doesn't produce good works. Actually daw, ang kine-question dito ni Apostle James is yung belief in God which does not cause change life. Yun yung tinatanong talaga ni Apostle James dito. Kasi sabi niya, anyone can say he has faith, but if his lifestyle remains selfish and worldly, can that faith save him? O can that faith save them? No? Kung isang tao, sinasabi niya na siya'y nananampalataya sa Diyos, pero yung buhay niya pareho pa rin Yung ganong klaseng faith ba nakakapagligtas? No? Ang gusto lang sabihin dito ni Apostle James na dapat yung faith na nakapagliligtas yun yung genuine faith, yung totoo. Yung faith na nakakaligtas. At yung faith na yun is dapat nagpo-produce ng gawa, nagpo-produce ng work. Na ang kaligtasan na yon is dapat nakakagawa ng mga mabubuting gawa. Yun yung sinasabi po dito. Ang sinasabi pa ni Apostle James, dapat yung faith natin hindi lang, o yung belief natin hindi lang yung mental belief, no? Yung atin lang iniisip, nasa isip lang natin na meron tayong pananampalataya. Pero yung totoo, wala naman tayong pananampalataya kasi nasa isip lang natin. No? Hindi daw yun yung genuine faith at hindi yun yung makapagliligtas sa atin. At para kay James, ito po yung dead faith. No? Kasi ang tunay na kapagliligtas sa atin is yung faith na nagpo-produce ng good works. Kaya nga po sa verse 15 and 16 sa chapter 2 din, ng Book of James, no? Ang sabi doon sa may nakita na mga kapatid ng pangangailangan, no? Pero nakita niya lang yung pangangailangan pero wala siyang ginawa, no? Kaya yung nakita niyang brother or sister na yon is naked pa rin and hungry, no? So lahat lang ng nangyari is sinabi lang. Walang ginawa kundi nagsalita lang. No? So we tend to act on what we truly believe. Those who believe that God has called them to meet the needs of others will most naturally look for ways to do what God has called them to. Ang sinasabi lang ni James dito hindi lang dapat tayo salita lang. Dapat meron tayong gawa. Kung nakita mo yung kapatid mo na nagugutom o nangangailangan
Hindi mo lang sasabihan, magpakabusog ka. Kundi gumawa ka para siya ay tunay na mabusog. Hatiran mo siya ng pagkain o hatiran mo siya ng kanyang mga pangangailangan. Yun po yung gustong ipunto dito ni Apostle James. Kaya nga po, si Apostle James is pareho din yung punto niya kay Apostle John na nakasulat sa 1 John 3:18. Ang sabi doon, "My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth." So sabi doon ni Apostle John, mga anak, wag lang tayong magmahal sa salita. Wag lang tayong magmahal na sinasabi lang natin. Dapat nating ginagawa ito. At dapat nating ginagawa ng may katotohanan. So yun po yung punto ni James na pareho ng punto ni Apostle John. Pero kung tutuusin po, si Apostle Paul is nag-agree sa view ni Apostle James. Ano po ito? Ano po yung katotohanan dito? Sabi po sa Titus chapter 3 verses 3 to 8, sabi doon, "But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, but by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit, whom He poured out on us richly through Jesus Christ our Savior, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life." So sabi doon sa unang mga talata na nakasulat sa Titus, hindi tayo naligtas because sa pamamagitan ng ating mga gawa, But tayo ay naligtas sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoong Diyos. So yun po yung view ni Paul dito tungkol sa kaligtasan. Pero sinabi din ni Apostle Paul, pag itutuloy natin yung basa rito, sabi dito, "The saying is trustworthy and I want you to insist on these things, so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works." Ang sabi ni Apostle Paul dito, doon sa mga naniwala sa Diyos, dapat i-devote nila yung kanilang sarili sa mga mabubuting gawa. Dapat sila ay gumawa ng mga mabubuting gawa. So, dalawa yung pagbinasa po natin itong Titus verses 3 to 8. Nandito yung view ni Paul at nandito rin yung view ni James. So sa buong talata na to, nagkakasundo o nag-agree si Paul sa view din ni Apostle James. So sa pagpapatuloy, sabi doon, "These things are excellent and profitable for people." So si Apostle Paul at si Apostle James ay wala naman talagang contradiction sa isa't isa. Pareho yung kanilang view when it comes to salvation. Sabi dito, sanctification is manifested in good works. Pag niregenerate daw ng ating Panginoong Diyos yung espiritu ng isang tao, nag-uumpisa na rin yung work ng sanctification ng ating Panginoong Diyos. At sabi doon, He will see to it that it will be evident in the person. Pag yung sanctification ng Diyos nag-umpisa na, pagkatapos ng kanyang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo, isisito it ng ating Panginoong Diyos na magiging evident yun, makikita yun doon sa taong yun na kanyang pinapabanal. And James says, true faith produces good works. So sabi ni James, yung genuine faith, yung tunay na pananampalataya, dapat nagpo-produce ng mabuting gawa. Kasi itong mga mabuting gawa na to, ito yung evidence o yung proof ng ating salvation. Para patunayan na tayo nga ay ligtas, dapat tayo ay nakapagpo-produce ng mga mabuting gawa.
At kaya tayo nakapagpo-produce ng mga mabuting gawa dahil sinasanctify tayo. Patuloy tayong sinasanctify o pinapabanal ng ating Panginoong Diyos. So yung ating mabuting gawa, ito po yung ebidensya o yung proof na tayo ay ligtas. At dahil dito, yung gumagawa yung ating Diyos, sinasanctify tayo, pinapabanal tayo. At nakikita yon sa ating mga mabubuting gawa. So, sa pagtatapos po, ang sanctification po, yung gawa na to ng ating Panginoon Diyos, ay nagsisimula magmula nung tayo ay tumanggap at kumilala sa ating Panginoong Kristo. Tayo'y humingi ng tawad sa ating mga nagawang mga kasalanan sa Kanya, at tayo'y nag-umpisang lumakad kasama ng ating Panginoong Kristo. At nangyayari ito sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit. At yung sanctification na to na ginagawa sa atin ng ating Panginoong Diyos ay makukumpleto doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sa pagbabalik niya, magpopossess tayo ng imperishable na body at isang katawan na free from sin, na kasi nakita na natanggap na natin yung kompleto, yung ultimate sanctification natin, yung kompletong pagpapabanal sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ito po yung word na sanctification, isa po ito sa mahalagang elemento ng ating pagkakristyano. Kasi ito po yung paggawa ng Diyos sa atin, tayo ay pinapabanal niya. Ito po kasi is God's will, ito yung gusto ng Diyos sa atin. No? Hindi lang natatapos na tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, ito po ay lifetime process na tayo ay pinapabanal ng ating Panginoong Diyos. So ito po yung mensahe sa atin ngayong araw na ito ng Biyernes ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Aming Ama, aming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil wala naman din kaming kakayanan para magpakabanal, Panginoon. Sapagkat alam namin napakahirap gawin ito. Nandito kami sa katawang lupa na makasalanan. Sa maraming pagkakataon, Panginoon, nagagapi kami, tatatalo kami, Panginoon Diyos. Pero nagpapasalamat kami, Panginoon, kasi meron palang ginagawa kayo sa amin. Araw-araw, pinapabanal nyo kami. At sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, Panginoon, nagagawa namin na sumunod sa inyong mga salita. Kasi ang pagsunod namin sa inyong mga salita, Panginoon, ito po yung nagpapabanal sa amin. Ito po yung kapangyarihan nyo para kami maging banal, para kami maging malinis, maging blameless sa muli niyong pagbabalik dito sa lupa, Panginoon Diyos. Ito po ang aming pinapasalamat sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat sa mga bagay na to. Salamat sa pagsasanctify nyo, sa pagpapabanal nyo sa amin, Panginoon Diyos. Lahat po ng papuri at kaluwalhatian ay sa inyo lamang, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by.
Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Where would I be if you had not been by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercy always calling from behind. At times I could not see you, even though you were close by. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are, as you really, really are. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And your mercy forever endures. And your mercy forever endures. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa katagumpayan na binigay niya sa ating pananambahan sa Kanya. So tayo po ay patuloy na magpasalamat sa Kanya at tayo po yumukod at manalangin. Aming Ama, aming Panginoon, kami po ay papasalamat sa inyo, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain namin na pag-worship sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa inyo. Lord, pinagpapasalamat namin yung maraming mga bagay na ginawa niyo sa amin, Panginoon Diyos. Sa mga biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin, sa mga pag-meet niyo sa aming mga pangangailangan, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa inyo. Sa aming mga paggawa, sa mga tulong na binigay ninyo, sa lagi niyong pag-iingat sa amin, Panginoon.
Marami pong salamat sa inyo, Panginoon Diyos. Lord, inilalapit namin sa inyo yung mga aming mga kapatid na may mga karamdaman. Dalangin namin, Panginoon, na inyo po silang pagalingin at para po, Panginoon, sa mga susunod na aming mga gawain, Panginoon, ay makasama namin sila online, Panginoon Diyos. Panginoon, kami po ay dumadalangin din sa inyo, Panginoon, ng pag-end nitong pandemic na ito, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, dahil marami ng mga tao ang nakatanggap ng vaccine, Panginoon. Marami na, Panginoon, ang bumuti na yung kanilang mga kalagayan, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, dahil yung mga cases ng COVID-19 dito sa bansang ito ay bumababa na, Panginoon Diyos. At dinadalangin nga po namin sa aming bansang Pilipinas at sa lahat ng parte ng Panginoon na bumaba na rin, Panginoon, yung cases ng COVID-19. Lord, nagpapasalamat kami dahil we're looking forward, Panginoon, doon sa phase 2 para i-lift yung mga ibang restrictions na tungkol dito, Panginoon, sa COVID-19. Panginoon, salamat, Panginoon, dahil tinutulungan nyo yung mga namumuno dito sa bansang ito ng Qatar. At unti-unti na nga po, Panginoon, na binabawasan yung mga restrictions sa COVID-19, Panginoon. At alam po namin sa mga ilang buwan, Panginoon, ay magagawa namin na rin, Panginoon, na face-to-face worship. Kami po ay nagagalak dahil alam namin na malapit na ito, Panginoon, at ito ay ginawa niyo para sa amin, Panginoon Diyos. Gusto namin makita, makasama physically yung aming mga kapatid at sama-sama kami sa isang lugar upang kami ay manambahan sa inyo at katagpuin kayo, Panginoon Diyos. Marami pong salamat sa mga tulong ninyo, Panginoon, sa mga namumuno ng bansang ito, Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na malapit na matapos itong pandemic na ito, Panginoon Diyos. Lord, kami po ay papasalamat sa maraming bagay na tinutulong niyo nga po sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na lalo niyo pa pagtibayin, Panginoon, yung pananampalataya ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, itong church na ito na KKCF na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, ay patuloy niyong gamitin, Panginoon, para lalo pa, Panginoon, yung mga kapatid namin na nangihina sa kanilang pananampalataya, mga kapatid namin na nagkakaroon ng mga doubts, mga kapatid namin, Panginoon, na hindi pansamantalang hindi nagpapatuloy, Panginoon, na gamitin niyo, Panginoon, itong church na ito na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, upang muli sila ay sumigla, upang muli sila ay magkaroon ng pagnanasa uli na gumawa, Panginoon, para sa inyo, Panginoon, upang magkaroon ng kasiglahan at lalo pang lumakas at tumibay ang aming mga pananampalataya sa inyo, Panginoon. Ito pang aming dalangin, Panginoon. Patuloy niyo pong i-bless itong aming church na ito, ang King of Kings Christian Fellowship. At sa aming pong pagtatapos, marami nga pong salamat sa inyo, Panginoon Diyos. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory
with great joy to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority, before all time, now and forever. Amen.